Ayan po at ilang beses pa kaya natin tatalakayin itong instruction or itong inyong susundan na regulation itong ating raffle games or raffle draw. Hindi po ba sabi ko sa inyo kagabi ay kahapon sa upload ko na pustahan tayo. Sa kabila ng paulit-ulit ko, hindi lamang po 4-5 beses ko yata inulit-ulit na ang i-comment lang po ninyo yung pangalan ninyo, wala na pong iba. Nandyan po yan, hindi po ba? Ay nalulungkot ako dahil gusto naman nilang sumali, pero bakit kaya hindi nila nasusundan yung instruction na samantalang paulit-ulit? Ilang beses po bang inulit ko yun? Di po ba't napakarami? Na sinasabi ko pa nga dyan, sawa-sawa na ako, pero kailangan ko ulit-ulitin. Dahil nga po talagang alam ko na, di ba? Sabi ko pa nga, magpustahan tayo, sigurado ako, marami pa rin dyan ang hindi nakasunod. At which is, totoo. Grabe nakakapangilabot. Dahil, yun po bang ako yung may kagustuhan na makasali lahat. Pero kayo naman mismo ang hindi natututo. Bakit kaya ganun? Di po ba? Para hindi malito, di ba? Sinasabi ko, pangalan lang. Kahit na isang litra na sumobra sa pangalan nyo ay hindi na po ililista yan at hindi na po mapapasali yung mga pangalan ninyo dyan sa bubulahin. Di po ba maliwanag? Maliwanag ko pong sinabi yan. Tanging pangalan nyo lang yung ilalagay, i-comment nyo. Bakit po ganon? Napakarami ang... kaya dapat sana tapos na yung ating talakayang ito at mag-aantay na lang sana tayo ng announcement ko kung kailan natin bubulahin o kailan tayo magrarapol. Pero marami din po yung hindi nakasunod. Ano anyari? Napakasimpleng bagay, hindi nyo masundan. Kaya nga po, mayroon pa rin po akong sinasabi dyan na ugaliin yung patapusin ang video bago kayo mag-comment para alam ninyo. Hindi po ba? Mayroon din po ako binigay na example dyan na halimbawa, mayroong isang nagsasalita dyan sa huling salita niya, sa pagtatapos ng kanyang vlog ay sinasabi mamimigay ng 1 milyon, hindi na kayo napasali. Di po ba? Ano pong nangyayari sa atin? Parang tipong ako pa ang nagpupumilit sa inyo na matuto kayo. Hindi po ba? Ay mukhang grabe. Ayan po, kitang-kita nyo yung mga comment ng iba dyan. Napakarami po. Sari-saring mga komento. Bibigay ko lang pong example. Talagang sa totoo lang nalulungkot ako dahil ako na mismo ang imagine mo, hindi na sana tayo magpapaliwanag ulit eh. Wala na sanang parto itong ating pagpapaliwanag eh. Pero ano pa ito? Sali po ako para sa mga kapatid ko na may sakit 10 po kami. Tapos pangalan niya. Hindi po ba't sinabi ko rin po rito kahit sino ay pwedeng sumali? Kaya lang, pindutin nyo ang subscribe. Pagka pindot nyo na subscribe, edi ilagay nyo na yung pangalan ninyo, kasali na kayo. Kukopyahin na ng sekretary ko lahat ng mga pangalan ninyo, tapos isusulat na sa mga kapirasong papel, at yun po ang ilalagay natin sa tambyulo or either sa garapon na bubunutin natin. Hindi po ba? At pangalan lang po yung aking sinasabi, wala na pong iba. Bakit may mga ganito? Ito, Sir Sally ako, tapos pangalan niya, wishing good luck. Ha? Bakit ganon? Pangalan lang po. Ang sinasabi ko, mayroon naman dito,
Ito po yung pangalan ko sa Facebook at ito naman po yung real name ko. Hindi ko naman tinatanong yung pangalan mo sa Facebook eh. Mayroon din naman dito na ang sinasabi na palayaw ko ito naman yung pangalan ko. 'Di ba? Ay ang liwanag na sinabi ko, pangalan mo lang, wag mo na dugtungan ng kung ano-ano. 'Di ba? Grabe. Kagaya ito, maraming pangalan ang i-type. Bakit maraming pangalan? Nag-iisa ka lang. Bakit damihan mo ng type ng pangalan? Hindi naman paramihan ng pangalan yan. Iisa lang naman ang entry mo, di isa lang. Pangalan mo, di isa lang. Grabe. Sobra. Wala pong yun. Isa lang po. Dahil hindi naman po masasali lahat yung pangalan yun eh. O kagaya nito. Sir Biran, na mapasama niyo po ako sa raffle. Isa po ako subscriber mo. Hindi ko sinabi kung subscriber ka. Ha? Ang sinasabi ko, pangalan mo. Ang i-comment mo, wala nang iba. Grabe, ang dami nito. Sali ko sa raffle, sir. Di ba? Dito nyo na makikita na hindi niya pinapanood ang video. Grabe, nakakakwan ito. Nakakapangilabot, sa totoo lang ingilabot ako. Di ba ini-invite natin lahat pwedeng sumali? Yun nga lang, ipindutin mo yung subscribe. Tapos, at the same time, pag pinindot mo subscribe, itype mo na yung pangalan mo lang. Kasi yun ang kokopyahin ng sekretary ko at yung pangalan mo ang ilalagay doon. Hindi naman kasali rito yung kung ano-ano pang mga aknon as, aka. Kahit late akong mag-comment kasi 5 oras ang pagitan ng grabe. Pasali naman po, sir, Mr. Brana, kahit nandito ako sa ganito. Di ba sinabi ko na nga po? Kahit saan kayong lupalop ng mundo, basta subscriber ko, kasali po kayo. Hindi po pinag-uusapan dito kung late ang oras niyo dyan. Kasi nga, ipipray ko namin ito. Hindi naman po live ang gagawin namin eh. Kasi nga po, di ba, sinabi nyo na magkaiba ang oras din sa Pilipinas at saka sa abroad. Kaya ang gagawin po namin dito, hindi po siya naka-live. Kagaya lang po nito, tapos i-upload lang po namin. Kaya nga mag-hire pa po ako ng makakasama rito para sa ganun ay yung pagbabasa ng pangalan ninyo. Raffle nga po eh. Bubunutin lang naman yun eh. So hindi kailangan ng live dito. Kaya di ba napag-usapan nga natin na raffle na lang at hindi yung question and answer. Kasi nga kung question and answer, dapat yung naka-live. Kung naka-live yun, magkakaiba nga ang oras natin, hindi po ba? Ang gusto ko nga rito kasi, OFW ka man o saan lupalop ka man ng mundo na subscriber ko, kasama ka rito. Kaya nga ang mahalaga dito, i-type mo lang ang pangalan mo, andin yun po ang ilalagay namin sa isang garapon at dito po, bubunutin po namin dito. Sasabihin po namin na ito po ang magiging premyo. Kaya pangalan lang po ang kailangan ko, hindi po yung kung ano-ano pang mga komento. Sinabi ko na paulit-ulit yan, hindi po ba? Sinabi ko na yan. Hindi ko na kailangan ang komento rito dahil tapos na tayo nag-usap. Ang pinag-usapan natin, di ba, hiningi ko sa inyo, yung opinion ninyo, kayo ang magbibigay ng opinion kung anong masasabi nyo doon sa live and question and answer portion, pero live yon. Ano ang sabi ninyo?
Ang sabi ninyo, hindi makasali yung iba dahil mahina ang internet. Magkaiba ang oras sa abroad at saka sa Pilipinas. So ano sabi ko, marami nagsabi na raffle. Kinonsider ko yun, hindi po ba? Kayo ang sinunod ko. Kayo na ang sinunod ko, di ba? Raffle na nga. Di raffle na. Dahil ang gusto ko nga rito, lahat makasali. Pero bakit yung nako po. O, kagaya ito. Wow! Wow, sir. Kasali ba lahat? Always watching. Sabing ganyan. Ano ka? Bingi ka ba? Or bulag ka ba na hindi mo nakikita yung video ko kahapon? At ito ang itatanong mo sa halip na itinipe mo yung pangalan mo, yan ang itinipe mo. Ha? Tapos kinuwan yung pangalan. Oh, ito pa. Yes po sir, sasali po ako. Kararating ko lang dito sa... Grabe. Hindi ko sinasabi kung saan ka galing. Ang sinasabi ko, pangalan mo lang ang itype mo. Tapos ang kwento. Grabe. Paano? Palagi ako nakikinig sa inyo. Katunayan, bumili ako ng sili at kalamansi. Anong kinalaman ng sili at kalamansi dito sa pinag-uusapan natin na raffle draw? Hindi ba naaaning na kayo? Ha? Anong kinalaman ng sili at saka kalamansi dito sa raffle draw? Sa halip na i-type mo yung pangalan mo, kalamansi at saka sili ang itinipe mo. Ito, sir, paano po sumali? Ay, di panoorin mo yung video ko kahapon nang malaman mo. Ay, sus, Mariusep. Tatanungin po ba, sir, paano sumali? Alam niyo, nakikita niyo yun sa comment. Wala nga po akong binura rito para malaman din ninyo. Hindi po ba? Hindi po ba talagang maliwanag na ito na aning-aning na ito? Paano po bang sumali? Di panoorin mo ang video ko nang malaman mo. Oh my God. Diyos mio. Bakit marami naman nakasunod, oh? Eksaktuhan ng mga pangalan lang nila. Bakit yung iba hindi nakakakuan? Oh. Ito pa. Mabuhay kayo, sir. Sana dumami pa ang katulad nyo na baka makakatulong. God bless. Tapos yung pangalan niya, hindi ko nababasahin. Di ba? Hindi ko sinabi sa inyo na sabihin nyo sa akin na mabuhay ako. Hindi ko sinabi yun. Ang sinasabi ko, ang itype nyo yung pangalan ninyo. Wala nang iba. Sana manalo po ako ito. O, sana manalo po ako. Paano kang manalo? Nawala dito yung pangalan mo, sa halip na pangalan mo ang itinipe mo, sana manalo ka. Sige daw, mag-isip ka nga. Paano ka mananalo? Ay wala dito yung pangalan mo. Hindi nakalista. Kasi wala ka naman pangalan na ibinigay. Ang sinabi mo lang, sana manalo ka. Paano kang manalo? Aber? Ay, Mariusep naman. Grabe. Oh. Pwede po ba ako sumali baka sakali makatulong pag-ahon sa isang mahirap? Grabe. Ilang beses ko pong sinabi sa inyo, lahat ay pwedeng sumali. Lahat ay pwedeng sumali doon sa makakapanood ng video ko kahapon. Sabi ko,
na hindi pa nila ngayon pa lang nakapanood, subscribe. And then i-type ang pangalan para masali ka, makopya ito ng sekretary ko, mailagay yung pangalan mo. Anong gusto mo? Ito ilalagay ko sa entry mo, yung pwede po ba sumali? Baka sakali pa. Oh. Kung ganyan po yung mga utak natin, wag na. Kasi sa totoo lang, wala po kayong mapapala sa inyong buhay kung ganyan kayo katanga. Diretsahan na po tayo. Ito pa. Good morning po. Sana isa po ako sa mabunot para pangbili po ng gamot. Ito ang ilalagay ko dun sa kwan? Sa raffle na ililisista na sa raffle? Good morning po. Sana isa po ako sa mabunot para pangbili ng gamot. Ganun ba? Sino ka? Paano ka mananalo? Wala nga ang pangalan mo. Sa halip na manalo ka, sa halip na nandun yung pag-asa mong manalo, yung pangalan mo dapat ang ilagay mo, hindi itong kwan. Grabe. A blessed Tuesday afternoon po. Yan ba sinabi ko? Magsabi ka dyan na bless sa Tuesday? Matagal na po akong bless. Kaya wag mo na sabihin, ikaw ang mag-bless sa sarili mo para ma-bless ka. Pangalan mo sana dapat ang nilagay mo. Kahit anong gawin mo rito, magtutuwad-tuwad ka, hindi ka mabibless kasi hindi nakasali rito ang pangalan mo. Lahat ng mga may pangalan dito na marami pang mga kotso-kotso, hindi po ito kinopya ng sekretary ko. Marami pa po ito. Marami yan. Oh. Hindi ko nga po kinuha niyan na wala na po akong kandala. Gusto ko mabasa din ninyo ng mga iba. Mabasa rin ninyo. Paulit-ulit po yan. Hindi po ba kagabi? Sobrang over na yung pagpapaulit-ulit ko. Ako na po mismo, di ba? Nagsabi na paulit-ulit. Pero nagsabi pa rin ako, pustahan tayo, marami pa rin dyan naman hindi makakasunod. Para lang po malaman ninyo, ngayon pa lang po sinasabi ko sa inyo, yung mga nag-comment po ng ganyan, na hindi pangalan yung kwan, wala po kayo maasahan kasi hindi po kinopya ng sekretary ko yan. Yun po. Hindi po kinopya. Bibigyan ko kayo ng chance. Ang gawin nyo, burahin ninyo. Tapos, burahin ninyo yung mga, kung ano-ano pa mga comment ninyo, saka nyo i-comment yung pangalan lang ninyo. Yun lang. Kasi ang sinusulat lang ng sekretary ko yung pangalan lang at hindi yung kung ano-ano pa mga AKA pa, mga name ko sa Facebook, name ko sa totoong buhay. Hindi ko sinasabing yung name mo sa Facebook at saka yung alias mo, hindi ko tinatanong. Ang sinasabi ko pangalan mo mismo. Kala ko wala na akong i-discuss ngayon tungkol doon eh. Yun po mga nag-comment diyan na may mga kwan pa na may mga dugtong-dugtong mga kwan. Panoorin niyo po yung video na yun, ng buo. Saka nyo burahin yung mga comment niyo diyan, saka nyo palitan ng pangalan ninyo para po mapasali kayo. Ito ay second chance niyo. Ganun lang po, kasimple. Grabe. Gusto mo pala pambili ng gamot eh. Ang dami-dami mo sinabi kung ang inilagay mo diyan pangalan mo. At hindi ko na po kailangan dito ang opinion dahil tapos na po yung pinag-usapan natin. Mas pinaboran ko yung nakakarami na ang sinasabi raffle na lang at wag na yung question and answer kasi nga po mabagal daw ang internet nila. Ngayon may nag-comment pa rin po dyan na na lang daw, question and answer na lang daw, yung live na lang daw. Tingnan mo. Saan ako pupunta?
Huwag mo akong turuan. Unang-una, programa ko ito. Ako ang namimigay. Tapos na yung usapan na yun. Kayo ang pinasuggest ko. Yung suggestion ninyo ang pinili ko. Kung sino yung nakakarami. Tapos kayo sasabihin na naman, doon na naman daw sa question and answer live na naman daw. Bugok. Napakasimpleng kwan. Hindi nyo maintindihan. Ulitin ko lang po. Bibigyan ko ng second chance yung medyo may mga kaing-ingan. Panoorin nyo po ng buo. Lahat ng mga video ko kung gusto nyo panoorin. Kung ayaw ninyo, huwag. Kasi nakakakonsumi lang kayo. Sinasabi ko po naman, ano nila sasabihin sa akin ni Mike Abe? Ano yung sinasabi ko, di ba, kay Mike Abe? Na lahat ng mga subscriber ko matatalino. Ha? Matatalino na? Grabe. Oh. So, ang kung sana dito ay para iniipon nga natin sana yung mga pangalan. Para sa ganun ay sa Sabado pwede na tayong mag-draw o di kaya maglaro na tayo. Pero paano ito? Huwag po ganun. Gusto ko rito gusto ko rito matuto kayo. Maging responsable kayo. Ulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo bago kayo mag-comment, tapusin nyo yung video. Para sa ganun alam nyo yung kino-comment ninyo. Di po ba? Talagang paumanhin po, pero talaga nagiinit ang ulo ko. Dahil yung kagustuhan ko na kayong lahat ay mapasama, pero yun nga po nagiinit ang ulo ko dahil marami ang hindi makakasama dahil sa hindi marunong sumunod sa instruction o talagang hindi nanood. Ganun lang po kasimple. Mayroon pa dyan ang sinasabi na araw-araw daw siya nagsusubscribe sa akin. Yan tandaan nyo. Di, napakaliwanag na kasinungalingan. Unang-una, habang buhay na po yan, yung minsan kang pumindot ng subscribe, habang buhay na po yun, hindi na po mauulit yun. Paano mo ngayon sasabihin na araw-araw ka nagsusubscribe? Hindi ko alam kung sinungaling ka o talagang tanga ka lang. Yung sasabihin mong ganon? Malaking kasinungalingan. At malaking katangahan, yung sasabihin mo na araw-araw ka nagsusubscribe sa akin. Ay, minsanan lang po yan. Sa buong buhay ng isang vlogger, habang buhay ang magkandamatay na kaapo-apohan mo, hindi na maulit yung pindot ng subscribe. Minsan lang po yan mangyari. O, di ba? Ing-ing. Yun ang malakas ang kaltog ng ulo. Para lang di si Kwan, bangag. Oh. Akala ko, tapos na yung pagpapaliwanag ko Mas gurumabe. Umaapila rin po ako dito sa mga nakakaintindi. Sana po pag nakabasa na po kayo ng mali at kayo naman ang nakakaintindi, sagutin nyo na po. Kayo na po ang sumagot. Turuan nyo na po. Tulungan nyo na yung mga ing-ing. Paulit-ulit ko pa naman sinasabi na lahat ng mga subscriber ko matatalino. Lahat ng mga subscriber ko magaganda at mga gwapo. Paano ngayon ito pag napanood ni Mike Abe itong ito, sinasabi ko pa, lahat ng mga, hindi kagaya nitong mga subscriber ni Mike Abe na mga bugok. At paano ko mabasa niyo yung mga comment niyan? O, di sasabihin niya, Mr. Berana, appear tayo. Appear tayo.
Hindi lang pala mga subscriber ko ang bugok, subscriber mo rin pala. Ay, Mariaso. Grabe. Ang hirap magpalaki ng ng followers. Ang hirap magpa-kwan. Meron pa dito. Grabe, ang dami nito. Ang dami. Na paano po makakasali? Ako po ay isang subscriber at senior na din po ako. Yan po. Hindi ko po sinasabi na sabihin nyo sa akin na senior kayo. Kasi ako senior din ako. Doble-doble pa ang pagka-senior ko dahil 175 years old ko na. Kaya hindi ko sinasabi dyan na sabihin nyo sa akin ko senior kayo. Hindi. Doble-doble pa yung pagiging senior ko. Okay? Paano mo makasali? Di panoorin mo itong mga video ko. Lahat ng video ko, panoorin mo. Ganun lang kasimple. Hindi ka makakasali hanggat di mo pinapanood kasi wala kang out sa topic yung mga sinasabi mo. Grabe. Ano na to? Sabi ko nga nako, sigurado itatapik ako ni Kwan ito. Itatapik ako ng mic abi nito. No. Sigurado yan. Ulit-ulit ko sinasabi na lahat ng mga subscriber ko matatahilo tapos kayo lumabas. Marami pala dyan ang mga ing-ing. Natunggal mo, sa halip na pangalan ang ilagay, maganda po talaga ang raffle. Hindi ko naman na sinabing masama. Di ba? Dami nito. Grabe. Ano na tayo? Ano na ba? Ibalik daw sabihin daw yun na lang live daw. Di ba nagpaliwanagan na tayo tungkol dyan sa live na yan? Na maraming umaapila nga, kagaya nitong mga nasa abroad, nating mga kababayan, subscriber ko rin naman yan, pare-parehas lang naman kayo. Di ba? Ay kahit ba naman nasa abroad yung mga yan, ay subscriber ko lahat yan, dapat lang na makasali. Ulitin ko po ha. Yun po mga kaing-ingan na comment dito na hindi yung pangalan nila, mayroon pa po kayong tsansa na maisulat pa yung pangalan ninyo. Panoorin nyo ng video, ng buo, yung video kahapon. Yun tungkol doon sa, ano bang title nun? Yung kahapon. Di ba? Parapol de Birana. Worth 1.2 million. Ayan. Yung parapol de Birana. Yun ang panoorin nyo ng video ng buo. Tapos, burahin nyo yung mga comment ninyo na kung ano. Tapos, palitan nyo ng pangalan nyo. Yun lang po. Para sa ganun, makopya ng sekretary ko at maisama kayo. Hindi po naisama yung mga pangalan nyo. Kasi ang liwanag. Ulit-ulit. Tingnan nyo, ulit-ulit talaga eh. Paulit-ulit talaga ako. Ilang bisis ka na sinasabi kanina pa. Kahit 1 milyon yata na paulit-ulit tayo, hindi, marami pa rin sa inyo yung hindi nakakaintindi. Kaya kung hindi lang kwento, kaya ko lang hindi binura ito para malaman ng iba yung mga komento ninyo. At para sabihin nila na mayroong rason ako na magiging magaspang yung pananalita ako. Kasi wala kayong makikita dyan, kaya hindi ko binura. Nasamantala sinasabi ko dyan, pagka ano man ang mairugtong baliban sa pangalan nyo, buburahin ko, di ba? Sabi ko, pero hindi ko binura. Para lang malaman ninyo na nakakapag-init kayo ng ulo. Paano pa yung susunod-sunurin natin na plano ko? Ay puro consumption ang inaabot ko. Ano ito? Okay, para lang po malaman ninyo ha.
Bakit ko nga ba pinagtsatsagaan ito? Bakit ko nga ba kailangan na ipamigay itong dapat sa akin na pensyon ko at saka yung mga jewelry na mga binili ko na pinaghirapan ko? Bakit nga ba? Ganito lang po kasimple para lang po maintindihan ninyo mabuti. Noon po kasing araw, wala po kasi akong kasing hirap. Sobra akong hampas lupa at patay gutom. Okay. Ngayon, noon namang katunayan, noong nagkaroon ako ng brain cancer, cancer of the brain, nagtatrabaho pa po ako noon. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat yan ay nauuwi lahat sa gamot. 15 gamot po ang iniinom ko araw-araw, napakamahal. Okay? Ngayon, lahat ng napundar ko nung time na yon, naibenta ko dahil lang sa gamot ko. Dumating yung punto na kabi-kabila na yung utang ko. Mabuti pa nga, may nagpautang pa. Actually, mayroon pa po akong nag-iisa na lang na tao na hindi ko pa nababayaran. Nag-iisa na lang yun. Pero napakaliit na halaga. Lahat po ng mga inutangan ko, lahat po yan ay bayad na. Binayaran ko po yan, yung mga utang ko dati. Hindi lamang pong 10 doble, 10 bisis na dinoble. Hindi lamang po 10 bisis. Nag-iisa na lang po yung aking hindi pa nababayaran. Kasi wala po dito. Nasa ibang bansa po siya. Inaantay ko lang po na umuwi dito. Kasi nag-iisa na lang po. Okay, tuloy tayo. Nung time na yun na wala na akong mautangan, wala na akong pera, wala na akong pwedeng ipagbili, wala na akong pwedeng maisanla. Alam niyo ang ginawa ko? Kasi yung 15 gamot araw-araw na iniinom ko, 2 lang doon ang pumaltos or pumalya. Ramdam ko na agad yung panghihina ko. Ramdam ko na agad yung ang laki ng pagkakaiba. Talagang ihihiga ko. Yung time na yon, wala na talaga. Wala na talaga ako maalala na pwede ko pang pagkunan ng pera pambili ng gamot. Alam niyo ang ginawa ko? Nasa opisina po ako noon. Doon sa pinagtatrabuhan ko. Palibhasa carpet yung sahig ng opisina namin. Humiga ako. Alam ko po wala na. Dahil sabi ko nga po, 2 gamot lang doon mapalya. Nanghihina na ako, wala na. Dahil ang bilis pong kumalat yung infection, virus siguro, ano pa man. Hindi ko na alam. Yun po yung time na, yun na po yung huling higa ko. At yun nga po, nung mamalayang ko, dahil nung time na sinabi ko nung hihiga na, Lord, sabi ko, wala na akong pambili ng gamot ko. Isinusurrender ko na ang buhay ko sa iyo. Umiga ako. Pinatong ko rito sa dibdib ko yung itong kamay ko.
Yun na po yung huling alam ko ng paghiga ko. Ayon dito sa aking mga office mate na sila nagdala sa hospital sa akin. 1 linggo na raw pala ako na nakalagay sa morgue ng hospital ng St. Luke's, Quezon City. 1 linggo na pala ako nasa morgue na. Hindi ko na alam kung ano nangyari doon. Basta, ang pagkakaalam ko lang, bumalik ako sa opisina na parang nananaginip lang ako. Dahil hindi ko alam. Nagtataka lang ako. Dahil kung bakit nag-iiyakan yung mga office mate ko. Hindi ko na po alam. Hanggang sa wala na. Hanggang sa inakay ako. Isang kasama namin sa opisina dati, dinala ako sa bahay. So, unti-unti, bumalik yung memory ko. Unti-unti, natatandaan ko na yung mga nangyari. Kaya ngayon alam kong ikinikwento sa inyo. Yun po yung mga sinasabi ko dyan sa mga last video ko. Doon sa mga nakarang video ko. Mahiwaga. At mayroon pa po ako sinasabi dyan. Mayroon po akong video dyan na ang title, isa ba akong tao o isa akong demonyo? Yun po ang dahilan kung bakit ganun na lang yung pagmamahal ko sa mga kababayan ko, lalo na kung nakikita ko na nandoon sila sa hirap na buhay. Dahil ang natatandaan ko, sabi ko nga po, isa po akong patay gutom. Kaya ganun na lang po yung pagsisikap ko ngayon na kapag nakakakita ako dyan ng kababayan ko na alam kong hirap na hirap, yan po ay hindi ko natitiis. Ganun po ako. At yun po ako. Ngayon, lahat ng laboratory ngayon, lahat ng nagre-regular na nagpa-CT scan ako. Clear na po lahat. Wala na po. Yung dating mayroon akong cancer of the brain. Clear na po. Katunayan, sa edad kong ito, ni isang sakit, wala po akong sakit. Yun po yun. Ngayon ko lang po ito ipinapaliwanag sa inyo para lang po malaman ninyo na hindi ko po kailangan ang anumang maging noon pa po, hindi ko po iniisip kahit kailan yung sasabihin kong magpayaman. Never po na pumasok sa isip ko yan. Basta ako, kontento na po ako kung may makain ako. Na dati naman ay kumakain pa rin naman ako ng kanin. At ngayon nga po ay hindi na. Kontento na po ako doon. Pero ganun pa man, na kahit na wala akong paghahangad, na kahit nakatiting na pag-angat sa buhay,
Si Lord na po ang tuloy-tuloy na nagbibigay sa akin. Naikwento ko na po yan dyan sa mga ibang video ko. Lahat po yan itinuro sa akin. Kagaya po ng isang simpleng bagay lang. Walang-wala ako. May pumunta sa akin na tulungan mo ako ibinta natin itong pinabibinta ng isang kumpanya nito na machine or traktura or something ganyan. Pinuntahan ako. Sumama ako. Hindi nagtagal. Isang araw, 2 araw na ibinta namin. Nagkumita kami ron. Yun po bang mga ganun ang sinasabi ko? So, hindi mo akalain na ituturo ka. Igaguide ka kung saan ka pupunta para sa ganun ay magkaroon ka ng kita na para sa sarili mo. Yun po ang madalas kong sinasabi sa inyo. Si Lord po ang mag-guide sa inyo. Wala na pong iba. Kaya pananampalataya lang ang ang ating kailangan. Dahil yan lang din po ang ginawa ko. Noong alam ko na mahina na ako, sinabi ko, Lord, sinusurrender ko ng aking buhay. Ikaw nang bahala. Ngayon, gusto ko ba ito? Kung ano man meron ako rito, gusto ko ba ito? Hindi po. Kaya nga po, pinamimigay ko lang din. Lahat ibinigay niya sa akin. So, masasabi ko talagang lahat ibinigay niya sa akin. Dahil hindi ko lang talaga mabanggit-banggit sa inyo kung ano-ano ba talaga yung mga ibinigay niya sa akin. Hindi ko lang talaga ma-disclose dito. Pero kung ang pagbabasihan lang natin doon sa sinasabi kong lahat ibinigay sa akin, kung tutuusin, kaya kong bayaran tong Pilipinas. Yan ang totoo dyan. Wala man akong pera. Dahil sabi ko hindi ako humawak ng pera. Pero ang sinasabi ko, yung pwede kong pangbayad dito, tinatanggap sa kahit na sa mundo. Pinag-aagawan pa. Yun po yung mga ibinigay niya sa akin. Lahat po yan. Sabi ko nga po, patay gutom po ako. Magturo na po kayo ng pinakamahirap na tao, ako po yun. Yang magiging pensyon ko na yan po yung aking pinagtrabahuhan noong araw na kung saan ay napaganda yung aking pinasukan at international airline naman yan na multinational. Kaya malaki po yung SSS member ko. Yung mga hinuhulog ko monthly. Kaya ganyan po kalaki. At yan po ang gusto kong ibigay sa inyo. Maging yung mga sinasabi ko na mga pinagbibili ko at hindi po ako mahilig dyan sa mga alahas Hindi po ako mahilig. Pinagbibili ko lang po yan. At hindi ko akalain na yan pala makakapagpasaya po pala ako ng kapwa ko tao sa pamamagitan ng ibibigay ko sa pamamagitan din ng raffle. Doon po sa sinabi ko kanina i-comment ang pangalan. Burahin niyo po yung mga comment ninyo kung ano-ano mga comment ninyo na hindi naman po kasali. Burahin ninyo at panoorin po ninyo yung video ko kahapon para sa ganun alam po ninyo yung kino-comment ninyo. At kung gusto niyo pong manatili na sumubaybay dito sa channel ko, ugaliin niyo pong tapusin ang video para alam niyo yung sinasabi ninyo, alam niyo yung kino-comment ninyo,
Para sa ganun, kung ganitong mga pagkakataon ay hindi kayo mahuhuli. At least kung hindi man kayo mabunot sa pagkakataon, marami pang pagkakataon na magkakaroon ako ng ganitong palaro dahil sabi ko nga, dinivide ko na po yan sa 25 years. Kasi di ba sinabi ko naman po hanggang 25 years na lang ako mabubuhay. Mababawasan na ngayon December yan. Kasi malapit ng December, so magiging 24 na lang. So, inuunti-unti ko na po yan ipamimigay dito sa lahat ng mga naniniwala at mga subscribers ko. Yan po ang totoo dyan. Kaya sana, wag niyo naman akong pakonsumihin ng napakasimpleng instruction, hindi niyo pa makuha. Napakasimpleng sinasabi, aywan ko kung nasaan yung tainga ninyo, baka nasa puwet ninyo, naiipit ng pigtot ninyo. Kaya hindi nyo naririnig itong sinasabi ko. Di ba ba? Kaya minsan sa totoo lang, dito sa mga politiko na kapag kami numura ko itong mga politikong ito, iniiyakan ko yan. Kasi hindi naman po talaga ako ganun. Yun po ang totoo dyan. Dito po sa mga gustong sumali sa ating gagawing raffle draw or raffle game, pindot po ang subscribe. Huwag na po tayong kung ano-anong kasinungalingan na sinasabi ay araw-araw daw nagsusubscribe at tanga. Huwag na po ganun. Gusto nyong sumali lang po kayo. Para sa ganun ay may pag-asa kayo, hindi yung kung ano-ano sasabihin nyo, sana mabunot, ay lang bubunutin. Yang buhok sa kilikili ninyo. Ano, wala ka namang pangalan na nilagay dyan. Joseph. Anyway, ay basta po sa lahat ng mga nag-subscribe ngayon. Maraming salamat po sa mga nadagdag na subscribers. Minsan po kapag nag-iinit ng ulo ko, ay umanhin nyo na rin po. Kasi tao lang din po ako. Hindi ko nga po alam kung tao nga ba ako. Dahil panoorin nyo po yung video ko dyan na may title na tao nga ba ako o isa akong demonyo. Panoorin nyo po. Para maintindihan po ninyo kung sino talaga ako. Kagaya nun. Ngayon ko lang po ni-reveal sa inyo yan. Sa kabila ng pagkakaroon ko ng cancer of the brain, ngayon po, katunayan, last month lang yung CT scan ko. Clear po lahat. Lahat po yan. Ang sinasabi nga po doon sa resulta, pinabasa ko sa doktor, maging sila ay nagtataka sa edad kong ito kung bakit lahat ng mga vital organ ko parang bumabalik sa pagkabata. Ano ang ibig sabihin? Hindi ko rin maintindihan yung sinasabi ng doktor. Yung bumabalik sa pagkabata. Nung kinukulit ko, para ipaliwanag sa akin ng todo, yun po pagkasabi. Nawala ni parang yung lahat ng mga ko, kagaya ng puso ko, utak ko, lahat, kidney, lahat, parang vital organ nga ng bata. Pero ganun pa man, kahit na wala akong kasakit-sakit, hanggang doon lang po ako sa 25 years na lang. Ang itatagal ko sa mundo ito. Hindi natin alam kung after 25 years na yon, baka kasabay na yung paggunaw ng mundo, hindi ko po alam. Kasi hindi ko rin po alam kung pag dumating yung oras na namatay ako, kung mabubuhay pa ulit ako, nakagaya nung nangyari sa akin, na 1 linggo na pala akong nasa morgue. At yan po ay recorded yan.
mayroon po tayong patotoo dyan. Kinikwento ko lang po sa inyo. Lahat ng mga binasbasan ko, lahat yung gaganda na ng buhay. Hindi ba kung natatandaan ninyo, parati ko na lang sinasabi, pagtiyagaan niyo yung panoorin tong mga walang kakwenta-kwenta kong video dahil darating ang araw, magkakakwenta rin itong mga dinadaldal kong ito. Yun po ay iniwan ko lang at yun po ay matalinhaga kung inyo pong iisipin. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga bagong subscribers ko at mahal na mahal ko po kayong lahat.